Diyos na maibukas ang aming isip, Panginoon, ang aming puso, O Diyos, para maliwanag namin marinig, Panginoon, ang sasabihin ko sa araw na ito. Salamat po, God. Salamat. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen.
Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba ng susumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan. Pagkain kaan, sa'yo ay pumisan. Ang buhay ko'y maging pananampalataya. Lumukan ang iyong wagas na pagsinta. Walang hanggang mga pag-uri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba ng susumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan. Pagkain kaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging pananampalataya. Lumukan ang iyong wagas na pagsinta. Walang hanggang mga pag-uri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging pananampalataya. Lumukan ang iyong wagas na pagsinta. Walang hanggang mga pag-uri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at
bawat isa, Panginoon. Lord, kung ito po yung humahad lang, O Diyos, sa pagsunod sa iyo, God. Lord, kung kailangan mo pong i-prune, Panginoon, kung anong mga hindi nakakalugod sa inyo, sa aming mga buhay, sa aming mga ginagawa. Lord, yung pagpuproning na ito, Diyos, kung ito po yung magiging daan, Panginoon, kung aayos kami, O Diyos, kung susunod kami sa iyong kalooban, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, ang pagpuproning, O God, may masakit, Panginoon. Pero Lord, kung ito po yung gusto mo, Panginoon, nahanda po kami, O Diyos, natanggapin, Panginoon, ang pag-aayos mo ito sa aming mga buhay, God. Dahil kilala mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, meron kaming mga inuuna sa aming mga buhay, O Diyos, na hindi ka namin inuuna, Panginoon. Lord, kung iyan po ang makakabuti, Panginoon, Lord, gawin mo po sa aming mga buhay, O Diyos, para kami, O Diyos, O God, ay sama-sama at magkakaisa, Panginoon, nalalakad, Panginoon, O God, sa inyong kabanalan, O Diyos. Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, O God, na dalawang kamay mo nakaabang sa amin, Panginoon. Inaabot mo kami, Panginoon, O God, na yung dalawang kamay, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Hallelujah, O God, Lord. Ikaw po, O Diyos, ang mangusap sa aming mga puso, Panginoon. Padaluyin mo po, O Diyos, yung glory mo, yung pagmamahal mo, Panginoon. Patuloy mo pong ipaunawa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, sa iyo namin ibabalik, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus naming Diyos na Tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Po, bago po tayo mo, pamayan po muna tayo. Tahan! Oh,
Ayan, thank you, Lord. Sige. So isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, pakibati naman yung mga Pilipina at Pilipino na nasa iyong katabi. Hindi ng dress up natin Bakit hindi na ganyan nung araw ng kalayaan? Pero palakpakan naman natin po yung effort ng mga nag-ano po, Pilipiniana na bilang pagpupugay sa buwan ng wika. So, tandaan po natin, tayo ay mga Pilipino, tayo ay mga Pilipinong mananampalataya. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon po. So, yung mga, I am a Filipino, and I am a son or daughter of God. Sabi mo gano'n, sige. Sabi mo, ako ay anak ng Diyos. Ba't nga pala English? Bali. Ako ay anak ng Diyos. So, ikaw ay Pilipinong anak ng Diyos. So, may kanya-kanyang distinction po ang paraan ng pagsamba ng bawat lahi. No? So, ayan, magandang paalala po yan na may mga mahalagang value system po tayo o mga kaugalian na Christian values. Yan. Sige, so, welcome po sa Church So Blessed. We-welcome po natin yung ating mga kapamilya, syempre, at we-welcome din natin yung ating mga kapamilya din na galing sa iba. Wala naman hindi kapamilya kasi tayo isa sa body of Christ. So mga bata, ayan, palakpakan natin yung mga batang narito. Kasama ba yan kahapon sa TV program? Yan, salamat sa Panginoon. Welcome po. Welcome din natin si Ate Raquel, ang ating kaibigan po ni Ate Helen. Suki po yan sa time of refreshing. Kasama niya po yung kanyang anak po ba? Apo, no? Welcome po ate. Alam ko hindi ito yung una niya, pero welcome natin siya po. Yan. So, alam niyo na po ibig sabihin, pag si Pastor Jay ang nag-MC, so ako po si Pastor Jay, inyong pastor dito po sa Church of Blessed Taytay. Ngayon po ako ay nakatalaga para mamahala ng ating mga anunsyo, mga paanyaya, Tagalog. So, tingnan natin ang ating mga paanyaya. Hindi ko na iyan ito. Unang-una po, pasalamatan po natin ang feeding program kahapon na pinamunuan po ng mga mananambat mananayaw, mga dancers, mga kababaihan at mga mananayaw po, no? At may ingin po, mga kabataan kasi sumasayaw din, nakita ko nandito, no? So palakpakan po natin ang Panginoon sa nagbukas ng kanilang tahanan, ng pamilya Ogaire, na pinagamit po yung lugar nila. Nagulat po kami, daming bata, ganun talaga. So ipanalangin po natin ang susunod na schedule kasi balak po nila, no, hindi man yan linggo-linggo, balak po nila gawing regular, hindi man linggo-linggo, siguro pwedeng buwanan, no? So yan, pag-pray po natin yung susunod na schedule, kung ano yung direksyon ng Panginoon. Pero yun ang sinabi niya, di ba, pakainin ang nagugutom, di ba? Galawin ang may karamdaman, mga ganun. So yan. So palakpakan natin ang Panginoon sa kabutihan niya, He provided, at alam natin He will provide again. Yan. And mamaya po, meron ulit pagtitipon ng mga mag-asawa, no? Yung magkabiyak. No? Sino rito yung mga couples, taas sa kamay, yan. So mamaya po, sa Cafe Augusta tayo, akyat tayo sa bundok ng Antipolo, kita natin 360 degrees, no? Ang Metro Manila at Rizal. So doon po ay meron tayong pag-uusap na gagawin, na makakapagpatibay at lalo po makakapagpalalim ng inyong pagsasama bilang magkabiyak. May dalawang tanong lang po kayong pag-uusapan, okay? So yun po, hindi lang po tayo magkakape at kakain at magkakwentuhan po kayo mag-asawa kasi date po ninyo yun, okay? So mamaya po yan, 3:00 ng hapon, tayo po ay tutulak paakyat ng Antipolo. Yan. So,
maganda po yun na inaayos na ng Panginoon na at least regularly mag-meet to strengthen. Kasi kahapon, isang halimbawa po yun, strengthen po yung mga kababaihan, kaya sila po ay gumagawa na ng kanilang ministry, na strengthen po yung mga kabataan. Kaya kahapon, ano po sila, hati, yung iba po, pumunta po dun sa gathering ng RevGen. Pero paano naman natin nagpunta sa RevGen gathering ng peace? Nagtipon-tipon yung nagsama-sama po yung mga kabataan sa Rizal, doon po sa Church Sobles Binangonan. And alam ko po, magandang ginawa ng Panginoon doon. No? So hopefully po, yung susunod na schedule nila ay wala pong conflict para full force makapunta yung mga kabataan natin doon. Yan. So, yun, maganda po yung ginawa ng Panginoon doon. Yan, magandang ginawa ng Panginoon dito rin sa feeding program. So, salamat sa Panginoon. So, mamaya ulit, magkabiyak. Sama-sama po tayo doon. So, pwede pong pumunta doon. Gusto nyo, sumabay po, mag-pool na lang tayo dito. O yung iba, diretso na yata doon. Okay, so, kita-kita po tayo. And ito po, maraming salamat po sa mga nagpa-participate sa ating prayer chain. Sabi mo nga, prayer chain. O, panalangin na kadena, no? Kadena, talikala. Talikalang panalangin, di ba? So, alam niyo naman yung talikala or chain, magkakadugtong yan. So, nag-launch ulit tayo rito. Ginawa natin yan, I think, dekada na nakakaraan. Kasi 16 years na namin. Nung mga unang taon namin, ginagawa yan dito. Na 24 hours, 7 days a week, may nagpe-pray ng specific na oras. And maraming salamat po sa nakiisa, pumirma po doon. No? So yan po ay 60 days lang naman hanggang papunta po ng ating anniversary sa October. Alam mo ba, anniversary na natin sa October? Yan. So may niluluto po ang Panginoon para sa ating 24th anniversary. Parang ano po yung patikim sa gagawin natin sa 25th anniversary next year. Yan. Palapakan natin ang Panginoon doon. Sa kanyang kabutihan, biro niya next year, silver anniversary na natin. Kaya maganda, meron tayong kakaiba, no, na ihandog sa Panginoon sa ating pagpasok ng 25th anniversary. Na bagong season, yan, bagong panahon, yan, bagong atas, yan. So paghahanda. So para natin pinaghahandaan yung ating anniversary celebration sa Oktubre by praying. And also maganda pong disiplina kasi naiingatan natin ang bawat isa. Kasi naipapanalangin natin ang ating pamilya, naipapanalangin natin ang ating church, naipapanalangin natin ang ating sarili. Na pangalawa, nakakatagpo natin ang Panginoon. Alam niyo po, panalangin ko na hindi lang ito yung routine kasi pumirma ako ng ganitong oras, kundi katagpuin tayo ng Panginoon. Alam niyo naman po yan, dito sa time of refreshing, I always emphasize, lagi ko kung binibigyan diin, na yung gawain natin para sa Panginoon, sana hindi siya dahil pagtupad lang, kundi ito ay bukal sa loob natin kasi nauuhaw at nagugutom tayo sa kanyang presensya. Parang yung kasabikan, nung una tayong na-inlove, sino rito na-inlove na? Taas ang kamay. Yung mga mag-asawa, hindi nagtaas ng kamay. Hindi ba kayo na-inlove? Ganyan, ano? Di ba kung hindi ka makatulog, gusto mo makausap, excited ka na magkita, no? Lalo na pag nag-set ng date, no? Halos di makakain, di ba? Sabi nga doon sa isang awit, hindi makakain, hindi makatulog, tapos tinutubuan pa ng tagyawat sa ilong, kasi nakakalala ng kanta na yun. Yan. So, sana ganun din po yung kasabikan natin sa ating pakikipagtagpo kay Lord sa panalangin at sa pakikipagtagpo kay Lord sa pagsamba or sa worship service. Yan. So, balikan natin. Ito pong Miyerkules, ito po yung prayer meeting natin ng Church of Taytay. Ang tawag natin, upper room. Bakit? Nagtitipon sa taas na silid para po katagpuin ang Panginoon sa panalangin, sa sharing, sa pag-aawit. Yan. At itong darating na Miyerkules, pag-uusapan po natin yung ano ba yung benefit, ano ba yung kahalagahan, ano ba yung mapapala natin pag tayo ay nakiisa sa prayer chain. Ano? So kung gusto natin malaman po yan, sa darating na Miyerkules po, 5 p.m. punta na po kayo rito so that we can proceed. So gusto namin simulan ito 5:30 pa lang, simulan na yung pag-worship and then saka mag-exhort and share. So ito po,
prayer chain natin. Ngayon, ito yung prayer chain. Kung hindi pa po kayo nakapirma, baka may gusto pong humabol. August 20 yan hanggang October 18. No, October 18. Sign up na po tayo. Bakit October 18? Kasi sunod na araw po dyan ay anniversary na natin. Uy, isa. Kanina yun. Kakulay ng pusa namin yun. Kala ko si Boris na sumama sa amin eh. Kala ko pumasok sa bag kasi may dala kami malaking supo. Sabi ko baka pumasok to sa supo. Kaya lang maliit eh. No? Anyway, so sign up po kayo. No? So first 30 days po hanggang September 18. So tomorrow po is Bear Month na. Palapakan natin ng Panginoon. Pakibati yung katabi mo. Merry Christmas. Yan, nauna ka nang bumati. Ano? Yan. So September 18 po kasi yung unang 30 days. So hindi pa po huli ang lahat. Okay? So every day counts. Na bawat araw po counted yan. Kaya kung gusto nyo pong sumama pa din, okay lang. Okay? So sana po may ano po kayo na manalangin. So ganito po, para po meron kayong gabay, alam ko meron kayong ibang pinapanalangin as the Lord leads. No, ito po yung focus natin para sa mga susunod na araw. Yan. Manalangin po tayo ng bagong buhos, bagong panahon ng revival sa CSB Taytay. Church natin, pag-pray, no? Ano yung revival, Pastor? Revival po yung nagkakaroon ng awareness sa presensya ng Panginoon. Nagkakaroon ng awareness, no? Kung may karumihan sa paglapit sa Panginoon, no? Matindi conviction po of any sin or wrongdoing, kaya magbabago po ng pagkilos, pananalita, pag-iisip. Yan at pakikitungo. So ipag-pray po natin yan na magkaroon ng revival, magkaroon po ng bagong gutom at kauhawan sa Panginoon. No? Alam mo, isang tanong sa isip ko nitong linggo na ito, gaano pa ba tayong kasabihan? Ang topic ko ito kahapon yata sa time of preparation. Gaano ba tayo ka-excited para sa pagdating ng araw ng linggo? Na kung saan, magtitipon-tipon tayo, corporately, no? Corporate worship po tawag dito eh. Gano'n tayo ka-excited? No, kinuwento ko nga yung excitement ng nanay ko. Hindi ko makalimutan kasi yun eh. Na-excited po siya. Tayo kaya, gano'n tayo ka-excited pagdating ng Sabado ng gabi? Nanay ko kasi na, Biyernes ba lang, excited na siya kasi pagod siya ng luto. Biyernes. Kaya Biyernes ng gabi, excited na siya, maglilinggo na naman. Naisip ko tuloy, parang hindi yata ako nagkaroon ng gano'ng excitement, pero may excitement din ako. Natutuwa ako sa kanya, binerbalite niya, pinakita niya. Paano niya pinakita? Makapit ka nagpe-prepare, no? Para kami ay pumunta at tumungo sa CSB Timog Palot. Mag-MRT kami, tapos mag-jeep, MRT, lalakad, alam mo, edad na yung nanay ko noong 50, alam na siya, 58. No? So yun, panalangin po natin, magkaroon tayo ng bagong uhaw at gutom para sa presensya ng Panginoon. Bagong uhaw at gutom, no, sa pakikipagtagpo sa Kanya rito pagka nagpupunta tayo paglinggo. Okay? Na talagang buwis buhay tayo sa pag-awit, buwis buhay tayo sa pagsayaw, no, buwis buhay tayo sa pakikinig. Ibig sabihin, pag nakinig tayo, yung atensyon natin, buo sa Kanya. Kaya particle ko, maganda, nagtanong tayo, hindi, cellphone. Kasi pag cellphone, minsan may merong notification o kung nangihilig na tayo na i-click. Diba? Maraming po. Alam niyo yan, isang ginagamit na sandata ng kaaway ngayon, yung tinatawag na distraction. Dinidistract po tayo. So, yun. So, yun, new hunger and thirst for God's presence. Hopefully po, yung ating sinign up na 30 days, na 60 days na prayer chain, mag-develop po sa atin ng habit. Alam niyo po, nag-a-alarm po ako ng alas 6. May napansin ako nitong linggo na ito. Alam niyo, napansin ko, bago mag-alarm yung relo ko, naunahan ko yung cellphone. Naunahan ko. Ibig sabihin, pumapasok na sa sistema ko na gumising ka ng ganitong oras. Minsan, sinubukan ko po na pag-pray, babalik ulit mahiga. No? Kasi hindi naman po kailangan mahaba. Ayun po hindi kailangan mahaba. We don't need to perform. No? Hindi natin kailangan magpakita ng gira sa Panginoon kasi batid naman niya yung puso natin eh. So, pagkabas ko mag-pray, mga 10 minutes. So, misa nga, misa mabilis. No? Pinipilit ko po, hindi na ako makabalik sa higaan. Okay? So, gising na yung diwa ko. Kahit na natulog ako, ang tulog ko po, 1:00, 2:00, misa 3:00. Nagigising na yung diwa.
No? So, sabi ko ba may ginagawa, may ginagawa ang Panginoon. So, yun po yung gusto ko sana maranasan po ng bawat isa. Personally, no? Kasi pag binago po ang bawat isa sa atin dito ng Panginoon, ang pinaka magbe-benefit po niyan ay yung church. Kasi imagine niyo bawat isa sa ating dumadalaw rito ay nag-aapoy para sa Panginoon, nagliliwanag para sa Panginoon. Ano? Kaya yun po yung panalangin ko sa inyo na fresh wave of revival, personal revival as you participate in the prayer chain. No, bagong panahon, bagong alon, bagong daluyong ng revival. No, magkaroon ng gutom kauhawan at ang bunga po nun, tayo po ay lalakad sa pagmamahal ng Diyos at ibabahagi po yung pagmamahal ng Diyos sa iba. Tapos kasama po dyan, ipag-pray natin yung direksyon sa ating 24th year. Itong taon na ito hanggang next year. Saan ba tayo patungo? Ano ba yung mga bagong bubuksan ng Panginoon? Ano ba yung mga bagong ipapatigil? Kung may papatigil? No, ano ba yung may bagong idadagdag? No? So, ayun. Nakakaaliw po, nakakaaliw po. Ang sabi ko, nakakaaliw naman po ako. Na kung kailan po yung medyo po yung provision, saka po nagbubukas ngayon ng mga gawain. Sabi ko, maganda, no? Na-realize ko po, tinuturuan tayo ng Panginoon na umasa sa Kanya. Okay, umasa sa tao, huwag yung tignan niya na yan, basta kung ano pinagagawa ko, sunod lang kayo, sagot ko kayo. So, ang totoo po. Kaya ano po natin yung direction po, for 24th year natin. Okay? Sino rito, 20 years old and above, taas ang kamay po. And above, 20, 21, 22, gano'n, pataas, no? Ako po, 5 taon na lang, makakanood na ako ng libre, ng sine. So, senior. Bakit ko tinatanong? Kasi po, yung mga edad na yan po, adult na po yan. Di ba? Yung 21 and above, buo na po yung parte ng utak na nag-iisip, no? Ano ba tawag dito? Nakakaunawa. Okay? So, tayo po as a church, sana ganun na rin tayo. No? We are an adult church na. No? Hindi na tayo baby church. No? Kaya kumilos po tayo na may pagsunod. Okay? Sa direction po mula sa Panginoon. So, yung dalawang yan lang po tutukan nyo. And then, pag may binigay pa po ang Diyos sa akin, ipo-forward ko na lang po o ipe-present ko na lang po rito pag Sunday. Nevertheless, yan po yung tutukan natin. Okay? So, and ito po, mag-schedule po kayo ng prayer walk. Ano yung prayer walk? Praying while walking. Naglalakad. Ganito po yung turo sa amin. Ang tawag po dyan, contemplative prayer in walking. Pag naglalakad kayo, hinga, buga, buga, and then pray. Hinga, papasok, then Lord, salamat po sa inyo na buga, Lord, alisin niyo po yung karamihan. And hinga, Panginoon, pinag-present ko po sa inyo itong mga items na ito. Ganyan lang pa naglalakad. Alam niyo, ang purpose po niyan, yung focus. Kasi pag minsan, nadi-focus tayo pag nag-pray. So dito, ang focus natin habang naglalakad, nakaka-focus tayo sa pananalangin. Okay? So yan. So mamili po kayo kung saan nyo gusto. Kami po kasi mapalad na nasa likod namin yung Inari Center. Na kaya lang minsan, nababaliwala namin kasi sarap talaga matulog eh. Pero maganda po, lakad-lakad. Saan lang po naman, kung gusto nyo, doon na tayo sa bahay nyo, pwede rin naman. Mag-declare po kayo, naglalakad, Lord, kung bawat matapakan ko po sa iyo. So ayan. So mag-schedule po kayo. Kasama po namin nung linggo, nung nakaraang linggo si Ate Carol. Carol po ito, sinama po na lakad-lakad po kami. So mag-schedule po ng prayer walk sa inyong area. Nung ano yata yung Biyernes. Okay. Sayang nga lang balak namin ng Kalakaya yung misis pupunta sila. Umulan naman ng malakas nung 21 last week. So, schedule lang po. Mag-schedule lang. Okay? And ito po, palakpakan natin ng Panginoon sa patuloy na ginagawa niya, sa kaawain, sa muson. Patuloy po ninyo ipag-pray. Ingatan sila. Patuloy niyo po ipag-pray. Meron pong nagsasabi na gusto nang magsimba dito, magpunta ng mga kabataan doon. So, ipag-pray po natin yan. Kasi mangangailangan po yan. Siyempre, hindi pa nila kaya mamasahe mag-isa. So, kailangan po nilang magdadala at kailangan din po nila ng pamamasahihan. Okay? So, ipag-pray niyo po yan. Tapos, yung doon po sa feeding program natin kahapon, nandahan na rin po mga bata. Ipag-pray niyo po. Kung ang direksyon ni Lord, mabuksan po yun. Magkaroon po ng doon, ng Kids Sunday School.
No? After ng service, pinagpipray po namin na i-gather sila doon para turuan. Yan. So ganun lang talaga po ang gawain ng Panginoon. So mayroong magbubukas ng tahanan, no? May magbubukas ng tahanan, mayroong pong padadala ng Panginoon para magturo, at yung mga dadala doon, malalaman po nila yung mga katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Di ba sabi ni Jesus yan, punta kayo doon, pag may man of peace, binuksan yung tahanan, tumuloy kayo, and then i-declare nyo, the kingdom of God is at hand. Sinusunod lang po natin yung Lucas Kabanata 10. Okay? So, yon. Pag-pray po natin yung mga children so blessed, Samson, sa pamamagitan po ng generosity ng Basudgan family. Palapakan po natin, sila, lagi isama sa panalangin. Yan. So, ganun po. So, gusto ko lang turuan si Kuya Mike. Kuya Mike, pag nauna sila doon, ganito gawin nyo. Ganito po gawin nyo. Ganito po gawin nyo, simple lang po. Ayan, mga ganun lang. Kasi minsan nauna sila si Kuya Mike, kahit yata regular day doon, dumadaan doon eh. Pag dumaan, Kuya Mike, ito gagawin nyo pag dumaan. So, yan, nakakatawa naman po, ganun po ang Panginoon, meron tayong tinatawag na divine appointment. Yan, so yan, pag-pray po natin. And, sa ikalawang ng September, muli, pangalawang Young Adults Gathering. Gusto ko lang i-consolidate at buhayin po itong ministry sa church natin na ito. Kasi yung ating mga nadatnan namin ni ate ng mga bata noon, ngayon ay mga naghahanap buhay na. Yung iba nga ay may anak na. Okay, may anak na. Yan, si Kuya Mac, di ba? Yung adult na yan. Hindi ko alam po, ilan pa yung susunod na bubuo na ng kanilang pamilya. At masaya kami na nananatili pa rin sila sa church. Yan po yung puso namin, na dito po nagkaedad, dito nagkapamilya, and hopefully, pamilya po nila dito rin lumago sa Panginoon. So, yan po, dito lang po yan. Nabalak namin gawin yung Christian adulting. Yan ang iniisip namin eh. So, yan ay September 14, mga young adults, markahan nyo na po yan. No? So, yan ay next month na. And, yan, mga kababae, syempre hindi magpapahuli yung mga kababaihan. September 20, Baras sila pupunta, di ba? So, 2 to 7 p.m. po yan sa September 21. Hindi ko po alam kung isi-celebrate nila dyan yung martial ba, kaya pupunta pa sila doon. Hindi alam ng mga bata yan dahil martial tayo lang mga thunders ang nakakaalam. So yan, and then September 28, yung po kanilang quarterly gathering. Kasi meron pong pagtitipon yung mga kababaihan natin kada 3 buwan, quarterly. So 21, fellowship nila, gathering, and then 28, 1 week after, yun po yung regular quarterly gathering. Yan, so ang niluluto po nila, magluluto sila. Niluluto po nilang gawain, magluluto sila. Okay? Cooking contest. Sinong judge nyo? Gusto nyo ba imbitahan ko si Ninong Rai? Si Lumpia Queen. Gusto nyo imbitahan natin si Lumpia Queen? Sige. Ang gagawin natin dito, maghahanda tayo ng yung pangunahing sangkap. Diba? Pagtanggal ng gano'n, halimbawa, pagtanggal ng gano'n, pugo. Diba? So magluluto kayo ng ulam ng pugo, gano'n. Kaya itlog, yan, diba? Gagawa kayo naman. Depende sa kanila po yan. So, sino mga kababayan dito, taas ang kamay. Saya na, 21 and 28 po. Araw niyo po yan. Okay? Okay, so ngayon po, antayin natin ating mga sarili before we go into corporate prayer, yung ating paghahandog po at pag-iikap po. So, 3 paraan po siya, bank deposit, una, yung pupunta po doon, o magta-transfer. Pangalawa, GCash, yan, transfer pa din po yan, online. Pangatlo po, dito po, ihulog natin. Okay? Ihulog natin. Nabe-bless po ako kasi may mga po tayo kapamilya sa church na kahit nasa abroad, patuloy po silang sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Ipapadala pa din po sila via bank transfer. So sana po maging po tayo tapat kasi kailangan po yan. Sabi sa Bible, dalihin lahat ng mga ikapu at handog sa aking tahanan para may makain dito.
at may magamit. So doon po napupunta yung inyong mga ikapu at mga handog. Yan. So sige, tayo po tayo lahat. So ang ganito po gawin natin, ihulog niyo po muna dyan and then we will pray. Okay? So may prayerfully consider po kung ano nilalagay ng Panginoon sa inyong puso na ihulog. Sabi nga, God loves a cheerful giver. Lord. Sige. Sige po, ihulogin na po yung inyong handog. Kung tights po, maganda sobre nyo. Yan. Nakakatawa naman yung mga kabataan natin. Ganun po yung ginagawa natin dito. Binibigyan natin sila ng ipanghuhulog kung wala silang ihuhulog. Para meron silang mailagay na offering. Kaya pag may bata dyan, tanong nyo, meron ka bang ihuhulog? Pag wala, huwag po kayo maiyang bigyan, kahit magkano. Sige, manalangin tayo. Panalangin natin yung mga handog. Ituon nyo po yung kamay nyo doon sa offering box. So let's pray. Yes, Father. Yes, Yahweh Yireh. Tunay nga po, kayo ang nagbigay ng kakayahan sa aming mga kamay na lumikha ng yaman. Lord, to create wealth, to accumulate wealth. And Father, we ask, Father, that you bless and sanctify itong mga tithes and offering. Lord, though you gave us the capacity to accumulate and create wealth, pinaalalahanan niyo rin po kami na kami ay mga stewards lamang ito, mga tagapamahala. Kaya sa aming paghuhulog na yan po yung tanda na kami ay mapagkakatiwalaan na tagapamahala ng inyong yaman. And as you find us faithful, Lord God, nakita niyo po ang aming puso na kami mapagkakatiwalaan itong mga halagang ito. Panalangin namin, pagkatiwalaan niyo pa po ng mas malalaki pa na halaga, hindi lang halaga, pagkakataon, mas malalaking responsibilidad pa na siyang magpapalago ng aming kabuhayan, bawat isa. Yan po yung aming panalangin. Kaya basbasan niyo po ito, maging bini na magbunga sa church at sa aming pamilya, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige, makaupo tayo lahat and punta po tayo sa ating corporate prayer intercession. Ngayon po, simple lang ang ating prayer item. Okay, simple lang po. So ang ating prayer item, kayo ba Ate Lilia? Hindi ko na-forward yung Hindi ko pa na-forward. Sige, next week na lang po kayo po. Ito po yung ating prayer item. Manalangin po tayo ng fresh wave of revival sa ating church. Pinaalala po ng Panginoon, lagi sana nating isa sa puso yan, yan po yung mission ng Church So Blessed. National Revival. So tayo po ay kabahagi ng gawain na yan na inilagay sa puso ng ating senior pastor. So manalangin tayo na magkaroon ng bagong alon ng revival sa ating church. Paano mangyayari yan? Lagyan ng bagong kagutuman, bagong kauhawan para sa kanyang presensya. Magkaroon po ng bagong panahon, ng paglakad, ng pag-ibig. Yan. Na maranasan po natin yung kapatawaran, maranasan po natin yung katuparan at kalayaan sa Panginoon. Ibig sabihin, pag forgiveness, we are aware. Batid natin kung meron tayong nagagawang pagkukulang o pagkakasala. Fulfillment, na magkaroon tayo ng kasapatan sa Panginoon. Sabi nga, godly contentment is great gain. Diba? At magkaroon tayo ng kalayaan. Kalayaan kung meron man tayong struggle. And ito po, bilang isang pamilya, sana po sa ating pong 24th year, magkaroon po tayo ng iisang intensyon at iisang direksyon. Kasi pamilya po di ba? Na-imagine niyo po ba yung pamilya? Na ang tatay gusto dito magpunta yung pamilya, si nanay dito gusto, yung mga anak dito gusto, ang gulo po nun. Ang gulo po nun. Para po yung bahay, hindi na po tahanan, kundi boarding house.
Di ba alam mo po yung boarding house? Di ba maraming nakatira doon pero may kanya-kanyang pinupuntahan niya, may kanya-kanyang ginagawa. Na hindi isa yung direction. Sa tahanan po, maganda po isa yung direction. So tayo po ay pamilya sa Panginoon. Nawa po itong ika-24 na taon natin. Lalo pa pong paigtingin na just na isa yung intention natin. Revival, simulan sa pamilya. Revival, simulan sa sarili. At direksyon. No? Ibahagi yung revival na yon. Na huwag mahiya, huwag mangimi, huwag manghinayang. Na ibahagi yung revival na yon. Tandaan po yan ha, huwag mahiya, huwag mangimi, huwag manghinayang. Kasi minsan po nanghihinayang tayo eh. Yan sana yun po yung direction at intention natin as a church. Okay? So let's pray. So let's agree in prayer as a body. No? Isang devotion last week ay yung sa Acts chapter 2. Bumaba ang banal na spirito, sabi dun sa Acts chapter 2, habang sila'y nagtitipon-tipon at nagkakaisa, bumaba po, pumanaw ng banal na spirito. So, kailangan pala pagkakaisa po. So, let's pray. Una sa lahat, Lord, we come before you with humility and contrite hearts. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang. Patawarin niyo po kami sa aming pagmamataas. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami, Panginoon. May kami nakapatawaran sa mga naisip, mga nasabi, mga nadama na siyang nakita sa aming pagkilos. Tawarin niyo po kami. At maging yung aming mga dapat na gawin sana na hindi naman namin ginawa, patawarin niyo rin po kami sa aming pagkukulang. Hingin namin yan. Hingin namin ang katwiran, the righteousness of Jesus to be upon us. Hingin namin yung kanyang grace, yung habag, para po kami makapasok sa trono ng habag, the throne of grace. Ngayon. Hindi po suot yung aming kabutihan, suot-suot po namin yung kabutihan ng aming Panginoong Hesus. Kaya pakinggan niyo po yung aming mga panalangin sa church. Lumalapit po kami ngayon sa inyo, Lord, gusto po namin, Lord God, fresh revival sa aming church. Lapit na po kami silver anniversary. And ayaw po namin na pagdating ng 25th year, ganito pa din po kami. Ganito pa rin kami. Pare-parehong mukha pa din po ang makikita ninyo. Lord, pare-parehong damdamin, pare-parehong ugali pa din po ang makikita ninyo. Lord God, ayaw po namin yun. Kaya let there be revival in this church, starting with every family represented here ngayon, at maging yung mga wala pa po. Aplusin niyo po sila. Ayusin niyo po yung aming pangangatwiran. Ayusin niyo po yung aming pananalita. Ayusin niyo po yung aming pagkilos. Ayusin niyo po yung aming pakikitungo, Lord, sa kapwa. Pero simulan niyo po yung ayusin po na yung aming pakikitungo sa inyo, Lord. Na hindi na lang to routine, Lord. Na hindi na lang po ito para dagdag kaalaman every Sunday. Na hindi na lang po ito dagdag kaalaman every Wednesday. Na hindi na lang po ito dagdag kaalaman every day pag nagta-time of refreshing po kami. Lord God, gawin niyo po ito, Lord, na ilan po kami napapatalik, naririnig at nababasa namin, kundi nababago po kami nito. Binabago po kami. Kahit unti-unti, ang mahalaga po, nababago po kami. Ang mahalaga po, mas mabuti kami ngayon kaysa kahapon. Mas mabuti kami ngayong papasok na buwan na ito kaysa nung nakaraang buwan. Mas mabuti na po kami mga anak ninyo kaysa nung nakaraang taon. Lord God, yun po yung gusto namin na sa pagpasok ng ika-24 na taon namin, mas magiging mabubuti po kami mga anak niyo kaysa nung kami ay 23rd year pa lang. Lord God. Kaya lagyan niyo po kami ng bagong gutom at kauhawan sa inyong presence na, Lord, ma-excite po kami. Alisin niyo po na nagsisimba kami kasi kailangan lang magsimba. Alisin niyo po, Lord, sa puso namin yung hiya, kaya kami nagsisimba. Ilagay niyo po yung kasabikan, kagalakan, na magkaroon ng encounter with you. Alisin niyo po, Lord. O kung meron man yun, Lord, mabuti po. Pero, Lord God, pag-maturin niyo po kami from shame to hunger and thirst. Kung una po naiyak, ate, kay kuya, kay pastor, kaya kami nagsisimba. Nawa, Lord, mag-mature po yun sa Lord. Nandito na kami kasi binabago niyo kami. Kasi, Lord, gusto namin yung ginagawa niyo sa amin. Lord God, magkaroon kami ng kauhawan at gutom. Kayaan niyo po, Lord, maggutom pa kami lalo. Lord, punuin niyo kami and then wag po kaming mauya. Lord,
Wag po kami maging so familiar, Lord God, na gano'n na lang namin tratuin ng iyong salita. Gano'n na lamang po namin tratuin ang inyong pagsamba, ang pagsamba namin sa inyo. Kaya ang inyong hunger and thirst for your presence, Lord God, na Sabado pa lang excited na po kami dahil may gagawin po kayo ng linggo. Kaya magsilbing hamon po yan, nawa sa aming mga ministers, Lord God. Paano natin gagawin, Lord God, na sabi nga, inspiring worship service na bumababa ang inyong presensya. And hayaan niyo po na magkaroon ng bagong panahon, Lord, ng aming paglakad sa inyong pagmamahal, walking in love, and sharing that love to others. Yun po yung bunga, Lord. Pag kami po ay pinuno ninyo, yung aming kauhawan at kagutuman. Lord, karoon po kami ng season of walking in God's love and sharing God's love. Simulan po namin yan sa isa't isa. Simulan daw namin yan sa isa't isa. Pakikitungo namin sa isa't isa. Lord God, pangalan ni Jesus. Also, hiningi din po namin, Lord, maranasan po namin yung kapatawaran, yung inyong pong kasapatan at kalayaan. Bawat isa pamilya ngayon. Lord. At sa pagpasok po ng third year namin, isang intention lang po kami, revival. Revival, simulan sa aming pamilya. At isang direction din po kami, revival. Lord God, sa aming pamilya, palabas sa aming community, Lord God, sa aming hanap buhay, Lord. Father, with this fresh wave of revival, alam namin, God, na mapapasa amin, hiningi namin ang inyong pag-iingat, protection. In this fresh wave of revival, we ask for your provision, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Yan. Papasalamat po kami. Dumating kayo, Panginoong Jesus, para ipakita ano ang anyo ng revival pag pumupunta kayo sa isang lugar. Salamat din po, Panginoong Jesus, sa mga ginamit nyo to record yung mga taong na-revive, yung mga taong binago, who learn to walk in revival, walking in God's love, and sharing that love to others. Kaya, Panginoon, ngayon, sige, right now, hingin mo sa Panginoon, Lord, simulan niyo po sa akin ngayon. Simulan niyo po sa akin ngayon. Simulan niyo po sa akin ngayon. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa binubuhos niyo. Salamat po sa pagkakaisa. Maging yung simpleng pagkakaisa sa pananamit. Lord, magandang simula po yun. Dali niyo pa po kami sa malalim na tubig ng pagkakaisa. Mas malalim pang tubig po ng pagkakaisa at pagkakasunod, pagkakaunawa. At kami din po sa aming pamilya, pagkakaisa at pag-unawa. Namin, kasama po doon yung pagpapala po din. Lord, salamat po, Yahweh Yire, salamat po sa pangalan ng Ama, na siyang lumikha, sa pangalan ni Jesus, na siyang lumubos sa amin, at sa pangalan ng Banal na Espiritu, na siyang nagpapabunga ng aming buhay in revival. Kung aming prayer in Jesus' name, Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, pwede niyo pong ilagay yan sa inyong prayer chain. Okay? So, next, okay? So, ang susunod po natin ngayon, tinatawagan ko po ang ating tagapagsalita muli. Okay? So, naka-ano rin siya, in character din. So, hindi na bago sa yung tagapagsalita natin, yung ating ex-girlfriend po, dahil asawa ko. Marami nagugulat pag ex-girlfriend. Pastor, sinama yung girlfriend niya. Dahil misis ko na po siya for 18 years, happily married po. At siya po yung ating head ng Christian Education, si Ate Len. Hindi sana po. Diba? Mahal na mahal ng Diyos talaga ang mga pastor. No? Sabi ng pinaanak namin, binibigyan na ng magagandang misis. Parang ay, ano pala. Sige. Thank you po. Si Pastor, aking Pastor, yung may kayo yun. Yan. Kahit di pa ako tinatawag, di ba? Umakit ako kasi naninibago ako dun sa aking ano. Ito ka ang sapatos. Na ito po ay blessing ni Lord nung pang ako ay dalaga. Just imagine ko ito. Di ba, hindi na ako sa mag-use. Natrabaho pa ako sa ano, sa bangko. So,
So magandang araw po sa inyo lahat at nakakatuwa naman po at tayo ay talagang nag-costume at nagkaroon ng ganitong paggunita sa buwan na to. Actually parang dalawa yung ay yung celebration ng August, yung buwan ng wika and yung ano yun? National Heroes Day. Okay? So, bakit natin ito ginagawa? Hindi naman ito naisipan lang, tapos ang nasa sorry. Nasa isip na iba, ala, para naman tayo ay naka-aircon, kaya naisip na po ito. Pa rin po. So, saan ang nang lumamay? Ito. Ito. Okay lang po yan. Ganun talaga. Pag ng mga wala tayo ma-adjust and tayo din mismo ay mag-a-adjust sa mga sitwasyon. So, sabi ko nga po kanina, yung ginugunita po ng August, ayan, makikita natin, ay buwan ng wika. Usually, sa school lang ito ni-celebrate. So, hindi pa yan. Sige, kiklik lang po ni Pastor yan. Yan. So, sa school, matingkad na matingkad ang celebration ng buwan ng wikang pambansa. At taon-taon meron yan tema. Paglinang sa Pilipino at katutubong wika. So, marami kasi tayong dialect, marami tayong mga salita, hindi lang yung dating Tagalog, ang tawag ngayon ay Filipino na. So, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. So, ito ay naglalayon na talagang Tagalog, purpose talaga nito ay pag-isahin tayo through dun sa pananalita natin at dun sa pag-observe natin ito taon-taon. Yung commission or yung department nito, dahil yung presidential proclamation na to, inisyu pa ni dating Presidente Fidel V. Ramos, ay gusto na magkaroon ng unity. Okay? Noon pa man. Kahit naman bago pa itong proclamation na to, talagang pagkakaisa na. And yan ang prayer ni Jesus din sa ating lahat. Okay? So, sa panahon ito ay inaanyahan ko lahat. Sige, mag-pray tayo ngayon. O Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat sa pag-iingat po sa amin. Salamat po at meron kaming mga salita, meron kami mga pagdiriwang na ganito at layo namin, Panginoon, na malugod ka po sa aming pagtitipon, malugod ka po sa aming pagsasama-samang pagsama. And we just declare, Lord, your goodness and your wisdom be upon everyone, Lord God. At ang bawat isa, Panginoon, ay may talas na isip at may pagkukusa, Panginoon, na lahat ay matuto at ito ay maisagawa namin. All this pray in Jesus' name, Amen. Bakit hindi dire-diretso Tagalog, Adele? Oo. Sa ngayon kasi, kahit itong Bible na to, ang Bible, Pinoy version, Tagalog nga siya, pero conversational yung kanyang Tagalog, may Taglish siya. Hindi naman siya yung Taglish na na kolehiyala, hindi gano'n. Kundi may mga salita lang na mas maintindihan ng henerasyong ito. Yung ibig sabihin ng phrase ito, sabi kasi na iba, ay ang lalim naman ng Tagalog. Ito, yung version na to, Pinoy version, talagang pinag-aralan nila mga scholars, ng mga Bible experts ng ating bansa. So, pray natin lahat kayo magkaroon nito, lalo na yung mga kabataan and every family to have that. Okay? So, itong yung pagpili ng buwan ng Agosto, symbolic siya doon sa birthday ni Manuel L. Quezon. August 19 pala, sabi ko,
pareho sila ng death anniversary ng mama ko. Siya naman, birthday niya pala yun, pero noong 1878 pa. Okay? 18th century pa siya. So, nakilala bilang ama ng wikang pambansa. So, i-review ito para sa mga adult na, sa mga nanay na parang napag-aralan na namin yan noon pa. Pero ito, yung pag-attend natin sa church, hindi lang tayo nare-refresh sa wording at kundi ito rin yung pagkakataon para ma-refresh tayo ano ba yung ating katayuan, ano ba yung ating sitwasyon, lalo na sa paggunita ng ganitong mga okasyon. Okay? So dahil ito sa kanyang pagsusumikap na itaguyod ang wikang Pilipino. Yan. So sabihin natin, mahalaga ang wika. Sino ba kayo? Mahalaga ang wika. Okay, so ito namang language or wika na ito ay hindi lang doon sa verbal. Ito din ay pwedeng sa written. Minsan nga alam natin na bago pa man natin ito isulat at sabihin, di ba? Naiisip na natin siya. So, bigyan natin ng pulugan. Ito naman si Ate Len, meron namang wika, acronym, ganyan. Pero, tingnan natin to sa light ng turo sa atin sa Bible. Okay? Yung story ng Tower of Babel, hindi ko na po nilagay dyan, di ba? Meron silang intention na, ayan, patas tayo ng torre para makalating na tayo sa heaven, ma-reach na natin heaven. Pero nung pinag-iba-iba ng Diyos yung language nila, hindi nila na isagawa yung intention nila. Kasi, mali yung purpose. Okay? So, kinarek sila din ng Lord. So, ito, papaalala, lahat ng messages natin every Sunday, pagpapaalala ito. Suggestion ito. Ito ay nasa sa inyo kung inyong gagawin or gusto nyo gawin next week na lang, bukas na lang, or agad-agad. Okay? So, napakahalaga na maingat tayo sa pananalita. Alam natin na iba-ibang edad, iba-ibang paraan ng pananalita. Dahil yung salita ay may kapangyarihan, pwede yan magpagaling o makasugat. Di ba yan din yung words natin na pag nagpipray tayo sa mga may sakit, hindi natin lang basta iniisip. As we lay hands on them, nagsasalita tayo, nagsasabi tayo. And syempre, hindi natin yung sinasabi on our own lang, pero yun ay with the power of the Holy Spirit. Kaya din natin ipag-pray ang kapatiran or even may sakit. Or gusto natin ipag-pray ang ating bansa. Diba? So may kamangyarihan ito na makapagpagaling o makasugat. Kaya isa siguro sa maganda nating memory verse, yan, isa sa mga, para tayo nasa big Sunday school ngayon, isa sa mga maganda natin na laging matandaan, itong nasa kawikaan. Ano yun? Ano yun nandiyan sa kawikaan? Kawikaan 18:21, sabay-sabay nating basahin. Ready, go! Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. So kaya pag meron tayong narinig, be careful what you say kasi meron yung power ng life and death. Diba? Ito yung galing dito yon, hindi lang yon kasabihan, hindi lang siya basta naisip lang ng gustong mag-warning. Ito ay nasa kawikaan. At yung sabi nga din sa Proverbs, dito nakalagay dito, hindi kawikaan dito sa Pinoy Bible. Nakalagay na yung Proverbs. So sa Pinoy version, sabi dyan, ang mga salita. So saan nanggagaling ang salita? Diba? Sa dila din. So kung connected din yun, yung interpretation niyan. Pwedeng pumatay o magbigay buhay. Life and death nga eh. At pananagutan mo ang bawat salitang sinabi mo. Ito talaga may warning. Pananagutan natin anuman ang lumabas sa ating bibig. Siyempre, kung maganda lumabas sa ating mga labi, sa ating bibig, yung sinabi ng dila natin, ano yung fruit nun? Diba? Kasi sabi,
Yung dito nagmamahal, makikinabang ng bunga. So ano yung bunga nun? Ano yung fruit niya? Ano yung ipagsusulit natin sa Diyos? Ano yung pananagutan natin sa mga sinabi natin? Kaya ang hirap magbitaw ng salita, even yan man ay sa text, sa chat, sa shout out. Kasi kahit i-delete mo yan, nandun na siya. Lalo na kung na-reply mo na yan doon sa gusto mong replyan na sa panahong yun ay gustong-gusto mo na siyang sagutin. Diba? So, ang mga salita, pwede pumatay, magbigay buhay. So, tandaan natin, Proverbs 18:21. I-connect natin yung mga 18:21. Madali lang siyang tandaan. Usually, nahihirapan tayo ay tandaan yung chapter, tapos yung verse. Pero ngayon ko lang nakita, sabi, Proverbs, madaling tandaan, kawikaan siya. Tandaan nyo lang yung legal age ng babae at ng lalaki. So, memorize nyo na. Di ba? Proverbs, alam mo na, ano legal age ng babae? 18. Sa lalaki, 21. Proverbs 18:21. Ano sinasabi doon? Na yung ating mga salita ay mayroong may kapangyarihan siya, makamamatay, or makakasakit siya. Okay, life and death nga, makakapatay siya. Di ba? Hindi naman makakapatay na as in. Physical lang. Nakarinig na tayo ng character assassination. Di ba? Nakarinig na tayo ng slander. Ano yung word na slander? Paninirang puri. Di ba? So, pananagutan natin yon, ang bawat bigkasin natin na salita na sinabi natin. So, yan may tip na ako sa inyo para sa pag-memorize ng verse. Connect things kung saan madali nyo siyang maalala. I-anchor mo siya. So, ito yung paalala natin sa bawat isa. Kahit ako napapaalalahanan nito. Yung paalalang ito ay kailangan natin magsalamin. Kasi yung notes maliit. Nung wala pa yung salamin ko, pinapalitan ko yung lens nito. Ang ginagamit ko, magnifying lens. Pero salamat sa Diyos at meron tayong mga friends na optometrist at tayo ay nagawa na ito sa salamin na ito. Okay? So narito yung mga practical na tips, yung mga sa paalala nito. Kasi paano natin i-convert yung ating narinig into application? Kasi marami na tayong narinig Pero kung hindi natin ito naisa sa buhay, naisasagawa, aliwala, parang pumasok lang dyan. Diba ayaw natin yun sa mga anak? Sinabi ko na yan parang pumasok lang dito, lulabas sa kabila. Diba? Ganon din yung mga messages natin every Sunday. Kahit saan tayo magsimba, kahit saan tayo makarinig ng mga turo. Diba? Kung pumapasok lang yan at lumalabas at walang effect sa inyo, walang impact at walang pagbabago, narinig mo lang siya. Hindi mo talaga siya lubos na naunawaan. Okay? So, paalala. Sabi na, paalala. Ayan. Magsimula sa pag-iisip bago magsalita. Or, sinama ko na dyan yung pagta-type. Mag-type sa chat at mag-shout out sa wall. Kasama na yan Kasi, halos lahat ng lumagamit ng FB, halos lahat magaganda ang mababasa mo. Pero hindi natin alam kung ano yung behind yan. So good yun, kung nakaka-encourage ka, kung magkakaroon ka na nakaka-inspire ka. Yan. Pero paano kung ang shout out mo ay hindi nakaaya-aya, baka maka-influensya ka. Kaya nga meron mga grupo na nagsasama-sama, nag-uusap-usap, kung ano yung kanilang may interest. Ang mahirap, meron ngayong mga nagsasama-sama at nag-uusap-usap dahil mga depressed. Pero kailangan pa rin natin silang unawain kasi meron yan rason bakit ganon. Okay? So, narito yung mga praktikal na paraan para manatiling magalang, mahinahon, na hindi makasakit na ating pananalita. Gamitin ang pananalita, makapagbibigay, piliin yung mga salitang kung papalakas. Kaya yung CSB natin, tandaan nyo lang, ano yung CSB natin? Ito yung mga way to
to talk and to minister and to encourage. Ano yung C? Pwede ang sasabihin natin, maka-cheer up, maka-build up, and maka-strengthen. Diba? So, ang dami nyo naman matatandaan. Saan ka nag-church? Sa CSB. Laytay. Dahil doon ay nagpapalakasan. We cheer up each other, we build up each other, and we strengthen each other. O CSB pa rin, di ba? So, tanungin natin yung sarili natin. Sige, tanungin mo yung sarili mo ngayon. Makakabuti ba itong sasabihin ko, itatype ko, or makakasakit ba ito? So before we reply, may tinatawag na 90 seconds rule na pause ka lang muna doon sa 90 seconds. 1 minuto at kalahati yan para ito ba ay isisend ko, ito ba ay isasagot ko. Kailangan ma-practice natin yung nagre-react ba tayo doon sa isang sitwasyon o tumutugon tayo. Magkaiba po yung reacting and responding. Okay? So, more on the positive side, yung responding, tumutugon tayo kasi yung nagre-react. Usually, ang reaction ay negative. So, yan yung mga pwede natin tanungin sa pagpapaalala sa atin when it comes sa words. Kasi yung pagtatype natin, words din yan para ka lang din nagsasalita niya. Kaya, pag meron tayong sinabi sa isang tao, nag-reply tayo, depende dun sa pagkabasa niya kung ano yung tono na gusto niya ilagay doon. Kahit na ang tono natin ay mahinahon. Pero pag nabasa niya yon, depende dun sa mood niya, depende sa interpretation niya. Okay? So, kaiingat tayo dyan sa pag-reply. And lalo na, pag may mga tinatawag na netiquettes, di ba? Yung mga ethics sa internet, yung pag naka-all caps yan, ano ibig sabihin? Galit? Or pwede naman kayang malabo lang ang mata, kaya kailangan niyang i-all caps. So, ang interpretation natin pag all caps, galit. Pero doon sa nag-send, kasi lahat naka-caps doon sa cellphone ko kasi hindi ko siya mabasa at hindi na siya malakihan. So, depende doon sa interpretation. Kaya, ay ingat po tayo. So, paalala po yan. Mag-isipan muna. Kaya paalala natin din, kahit sa mga estudyante, yung think before you click, yan. Okay? Kahit sa mga adults. Okay? So, ano pa? Magsimula sa pag-iisip, bago magsalita, mag-shoutout sa wall, mag-type at mag-chat. Kung galit o emotional tayo, huminga ka muna ng malalim bago magsalita or mag-type. Ang ginagawa lang natin, na hinga, kuminsan, lalo pag galit tayo, ay, nako, ito na naman siya, buntong hininga. Diba? Pero subukan natin ito, yung relax breathing na tinatawag. Dahil may benepisyo po ito. Yung box breathing, na sige, upo po kayo na maayos, upo kayo na inyong mga paa ay nasa floor, at relax yung back nyo. May sandala naman yan, kaya marerelax po kayo. Kasi ang benepisyo po nito ay ma-lower yung inyong stress level, ma-reduce pag napapractice natin everyday itong box breathing. Okay? Yung mood natin, ma-improve. At kung hindi ka makatulog, ay pwede rin to, helps with insomnia, and it calms the nerves. Sige, subukan natin. Paano yung box breathing? Bibilang lang po tayo na 4 seconds na yung inhale natin sa nose. Okay? Pag inhale natin, 4 seconds lang yan. Relax. Sa isip nyo na lang. Gusto nyo magsalita. 1, 2, 3, 4. Ayun, seconds lang na gano'n. Tapos hold nyo lang siya for another 4 seconds. Tapos, ang pag-exhale ay sa mouth. Nagdahan-dahan din, 1, 2, 3, 4. Yung ganun. So, box siya. Inhale, tapos hold, tapos exhale, ang dahan-dahan. Kaya meron siyang meron siyang inhale, hold, exhale. Yan yung box. Pag nag-exhale ka, hold mo lang din siya ulit, then relax. Okay? So, ito, pwede nyong gawin sa bahay. Lalo na pag kayo ay stressed na.
And sabayan nyo ito, pagkasunod nito ay prayer time nyo na. Yan. Makakatulong po ito marelax. Sige, kung ito ay gusto nyo ma-practice sa bahay, subukan lang natin na isang round. Okay? Inhale, 1, 2, 3, 4. Hold lang yan. 1, 2, 3, 4. Exhale, dahan-dahan. 1, 2, 3, 4. Tapos hold mo lang siya. 1, 2, 3, 4. Okay? So yan po ay ina-advise din namin sa mga stressed out na tao. Ang dami, mga aligaga, yung mga nanay, yung mga estudyante na nagka-cramming. Pause ka lang muna. Hindi ka aabot ng 1 minuto para gawin yan. Pero yung benefit niyan ay napakalaki. Lalo na pag meron kang kailangang respondahan. Okay? So, yan po yun. So, basahin natin sabay-sabay natin. Sinasabi dito sa James 1, 19 to 20. Okay, sabay-sabay tayo. Nababasa po ba? Luminaw na yung ating LCD. Oh, thank you, Lord. Tandaan nyo ito. 1, 2, 3, go. Tandaan nyo to, mga mahal kong kapatid. Lahat kayo dapat laging handa yan. Handang makinig. Paano go automatic typing? Makinig yan. Maingat sa pagsasalita at hindi mabilis magalit. Kasi hindi makatutulong ang galit ng tao para magawa ang mga matuwid na gusto ng Diyos. Ang kadugtong pa niyan, kaya tigilan nyo na ang lahat ng klase ng maruming gawa at mga masamang ugali. Maging humble kayo sa pagtanggap ng salitang tinanim ng Diyos sa puso nyo. Iyon ang magsisave sa inyo. Gawin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos kung pinakikinggan nyo lang yon. Niloloko nyo lang ang mga sarili nyo. Kung pinakikinggan nyo yon, niloloko nyo lang yung mga sarili. Kasi pag hindi natin ginawa yung sinasabi. Kasi sabi nga, di ba, gawin nyo ang mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pinakikinggan nyo lang yon, di ba, niloloko nyo lang yung sarili nyo. Ang kadugtong nito is yung para ka lang daw tumingin sa salamin. Ito yung kasunod na verse na, tumingin sa salamin na pagkatapos mong umalis, pagkalis mo sa salamin, nakalimutan mo na yung itsura mo. So, basahin niyo yung buong nasa James, sa Tiago yan sa ibang salin. So, kailangan lang po yung awareness na yung ating mga sinasabi, yung ating mga nire-reply, yung ating mga gustong i-express, maging maingat lang po tayo. Di ba? Tandaan nyo nga mahal ko mga lahat kayo, dapat maging handang makinig. Sabihin natin, handa akong makinig. Maingat ako sa pagsasalita. Mas magiging maingat ako sa pagsasalita ngayon. At hindi ako magagalit agad. Ay, ang hirap, di ba? Kasi gawin niyo itong prayer na, Lord, you pray the scriptures. Di ba? Lord, sabi mo salita, huwag akong magagalit ka agad. Ayan, kanina nagalit ako. Kasi sabi nga, hindi makakatulong sa galit tao para magawa yung matuwid na yung purpose ni Lord na which is pleasing and honorable sa Kanya. I-type nyo na lang po or isulat nyo na lang po itong nasa 1 Corinthians. Ayan, 1 Corinthians o mga taga-Corinto 6 9 to 12. Kasi hindi ko na siya ma-type lahat. Wala pa sa online po yung yung ang Pinoy version. Kaya gusto ko din na as you meditate and as we have our prayer time, talaga ang bubuklatin nyo po yung Bible nyo. Okay? Kaya ang goal din natin dito sa church ay bawat pamilya ay mayroong Old and New Testament na Bible. Para pag meron kayong family altar o kaya ito meron kayong sariling prayer time,
hindi lang tayo nakadepende sa cellphone. Kung babasahin po natin ito, ito yung sinasabi 1 Corinthians 6, 9, 12, at kung meron kayo dyan, ay sabayan niyo po ako. Okay? Huwag niyong lokohin, huwag niyong lokohin ang sarili niyo. Alam niyo naman na walang parte sa kaharian ng Diyos ang masasama. Ibig kong sabihin, yung mga immoral, mga gumagawa ng kahalayan, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngaliwa, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki at babae. Di ba ang bibigat ng mga kasalanan ito? Di ba? Pero bakit nakadugtong dito ang mga magnanakaw, sakim, lasinggero, mga mahilig, manlait? So, nakahilera siya doon sa mga ang akala natin ay mga mortal sin lang, pero mapanglait kasama, oh. And mga hold-upper, wala silang parte sa kaharian ng Diyos. Ganto yung ilan sa inyo dati. Maganda niyan, kung dati ay ganon tayo, masakit magsalita, mapanlait. Okay, hindi iniisip muna yung sinasabi. Sabi ganto yung ilan sa inyo dati. Diba? So, pwede palang ma-redeem. Pwede naman talaga. Pero ngayon, nilinis na kayo. Ginawa kayong banal at tinanggap na kayo ng Diyos dahil sa Panginoon natin si Jesucristo. Na Jesus Christ at sa Espiritu ng Diyos natin. Meron naman talaga tayo pagkakataon na magkakamali tayo na sa pagsasalita. Pero nandun pa reassurance na pwede tayong ma-redeem dun sa ating mga kasalanan na yun. Pero just imagine, nakahilera yung panlalait, yung pagbigay na masasakit na salita dun sa mga iba pang mga kasalanan. Okay? Kung kayo ay ma-Google at gusto nyo pang ma-enhance yung inyong pagbabasa ng Bible tungkol dito, alam nyo, i-type nyo lang yung Bible verses tungkol sa dila. Kahit na Tagalog nga i-type nyo, lalabas dun. Diba? Tungkol sa salita, tungkol sa galit. So makikita nyo doon, mababasa nyo itong mga verses na to. And even sabi dun sa Ephesians or Efeso, ay yung mga words na to, hindi po siya dinesign para lang magkasakitan tayo. Okay? Hindi po siya inimbento ng tao para lang makasakit. Pero ito ay gift ni God para sa atin. Gift ni God itong language. Okay? Kaya sabi dito sa Ephesians, huwag kayo magsasalita ng nananakit ng damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig nito. Huwag niyong bigyan ng sama ng loob ang Holy Spirit. Siya ang tatak ng Diyos sa inyo, sa inyo, at ang patunay na maililigtas kayo sa araw na tinakda ng Diyos. Alisin nyo ang lahat ng hinanakit, galit, pag-aaway, mga sigawan, paninira, at huwag nyo saktan ang damdamin ng kapwa nyo. Words lang, makakapanakit na tayo. Character assassination. Bigla ko naalala habang piniprepare ko to, meron akong dinibanda na slander. Dalaga pa ako doon, nasa bangko pa ako doon, tatrabaho ako sa land bank. And dito ko na patunayan yung suporta ng pamilya. Nanay ko, tatay ko, kasama ko doon sa karami. Sinamahan nila ako. Kaya kung meron unang sasaklolo sa atin,
Pamilya natin yon, mahal natin sa buhay. Bakit ako nag-file ng case ng slander? Nung nagtatrabaho ako sa bank, kasi nasa personnel ako, tapos ako taga-sagot ng telepono. Ganyan. Salitan kami nung katabi kong gano'n. Meron kami parehong direct line. Meron tumatawag doon. Ayan, meron ba, yung una, akala nila nag-inquire lang kasi nasa personnel kami. Kahit na sino, pwedeng kumontak sa amin. Mag-a-apply ba yan? O kaya may training ba yan? O kaya mga empleyado ng bangko. So, pwedeng kahit na sino tatawag sa amin. So, lahat yan sasagutin namin. Okay? Pero nung time na hindi ako nakasagot ng telepono, meron tumawag doon na ako yung hinahanap. Kasi buo pangalan ko doon Lalaine Ramos pa ako doon. Kasi dalaga pa. Andiyan po ba sila Lalaine? Kinukwento na lang to sa akin ng mga ka-office mate ko. Kasi talaga nagugulat sila. May tumawag sa iyo hinahanap ka Tapos ano daw, kakausapin daw yung boss mo. Meron daw siya i-report tungkol sa iyo. Ganyan. Saan sabi ganyan? Ikaw daw kasi ay nakipagrelasyon doon sa asawa nung kaibigan niya. Ha? So sabi ko, kinuha niyo ba yung pangalan? Sabi niya, hindi kasi hindi na siya makasingit doon sa hindi na sila makasingit. Kaya tingnan niyo yung gagawin talaga ng kaaway na hindi man natin kakilala, pwede magbato sa atin ng masasakit na salita o kaya yung paratang. So yung time na yon, hindi lang siya minsan tumawag. Yung iba gagamit pa ng ibang pangalan. Di ba? And ganun din, pareho din ang issue. Nung na-trace ko, posibleng galing yan din sa gato-gato. May galit sa akin. Ganyan. May galit sa akin, gusto ako siraan. Kaya nagkonsulta ako. Pag ano po, okay mata ako magkonsulta ng legal na mga bagay. Kasi may mga karapatan po tayo na kailangan alam nyo din po. So, kung nagkonsulta ako sa taga-CIDG, criminal investigation, ano gagawin ko? Kasi first time ko na gano'n And I was only, nasa 20s lang ako noon. Hindi ko alam anong gagawin. Ganto. And meron tutulong sa atin. Basta magsabi lang tayo kung ano yung tulong na kailangan natin. Sabi ko, meron gantong tumawag, ito yung sabi, ito, hindi ako yung nakausap, pero ganito yung pinaparating na mensahe. Sabi ng boss ko, kasi sa government kasi, maraming mga civil service commission na mga policy na pag naisumbong ka sa civil service, talagang pwede kang maalis sa trabaho mo. Okay? Sabi ko, ganito yung sinabi, ganito yung ikwento. Kasi talagang komportable siya dun sa kausap niya para magkwento. Pero since kilala ako ng aking mga katrabaho doon, sabi ko doon sa nag-consult ako ng legal advice. So, pwede mo yan demanda na slander. So, sinamahan ako ng mama ko, ng papa ko, yung ganyan. Punta kami sa krami. Tapos siya din, kailangan may kasama din siya. Kasi na-trace na na-trace na kung sino. Ang ginawa nung nagtumulong sa akin, sabi niya, bibigyan namin siya ng notice. Iimbitahin namin siya sa krami. Hindi naman papadampot, hindi naman ganon. Yung notice lang na invitasyon, nasa krami. Pinuntahan talaga. Pinuntahan nila doon. Kasi alam ko kung sino lang yung pwedeng gumawa nun. And tama nga yung inala ko. So pinuntahan nila, ilimbita. Ang offer pa pwede na lang ba natin pag-usapan to? So ano yung sabihin nun, di ba? Baka pwede na lang pag-usapan. Hindi po, doon na lang po tayo mag-usap sa harap nun. Tapos
pinakita sa akin na ito yung oras, ito yung araw. And then, nun sa harap, nagkaharap-harap na. Pag tayo ay meron ganong mga case, talagang nakakabahan ka. So, and talagang kailangan natin ng wisdom ni Lord. Kailangan natin ng present mind. And salamat sa Diyos dahil nandun yung parents ko na suporta sa akin. And dahil doon sa pagkakataong yun, na yung meron akong nakasuhan, sabi ko, naku, anytime pala pwede rin merong magkaso sa akin. Pag meron akong nasiraan ng paninirang puri or yung pagsasabi ng hindi totoo. Okay, slander yun. So, kailangan lang natin humingi talaga ng wisdom kay Lord, and very crucial yung family support when it comes sa mga ganong pinagdadaanan natin. And yun, pagkaharap doon, pirmahan. Kung mayroon mang pagkakataon na magkita kayo ng taong ito, ikaw lang yung paghihinalaan na ganyan. So may kasulatan, pirma siya, pirma ako, pirma yan. Pirmahan. So, sabi ko, Lord, thank you kasi yung panahong yun ay talagang inihanda mo kami, buong pamilya namin, magsuportahan to support each other when it comes sa mga sitwasyon na kung saan kailangan namin yung emotional and physical din na presence ng bawat isa. And sabi ko, habang ginagawa ko tong yung message na to, sabi ko, basta kay Lord, okay? Basta kay Lord, walang imposible eh. Okay? Walang imposible na malalampasan natin, hindi yung malulusutan eh, kundi madadaanan natin at ma-recognize natin na yung power ni God ang nasa kalagitnaan na yun. Okay? So, gusto kong iwan sa inyo itong word na to na gaano kahalaga yung wika, yung mga salita. Yung kay Lord, mahalaga yung wika. So, ito, bigyan natin ng kahulugan na hindi lang siya basta words na. Okay? Panghawakan natin na walang imposible kung ako ay. Kayo ang magdudugtong ng kung ako ay. Kung ako ay susunod, kung ako ay makikinig, kung ako ay magiging mahinahon, marami yan. Marami tayong pwedeng idugtong dyan. Walang imposible kay Lord, hindi sa sarili natin lakas. Kung maniniwala ako sa narinig ko, isasagawa ko ang narinig ko, hihingi ng tawad kay Lord kasi may mga nasabi na ako, may mga nagawa na ako. Kung ako ay tatalikod sa dati kong gawi o galit, okay? Kung ako ay susubok mag-memorize ng mga verses, kasi yun ang pangahawakan natin. O, ano yung verse? Proverbs 18:21. Di ba? At hihingi ng tulong kung kinakailangan para sa pagbabago. So, yung wikang ito, tandaan natin na nasa Matthew 20 and Matthew 19:26. Sabay-sabay natin basahin. Tinignan sila ni Jesus saka sinabi, imposible to para sa mga tao, pero sa Diyos, walang imposible. So, walang imposible mabago tayo, walang imposible na tayo mag-iisip na mabuti, walang imposible. So, ang kailangan lang ay tayo ang tutugon. Opo, ikaw. So, yung wika, pag balibalik-tarin mo, ikaw pa rin yun. 4 letters na pagpapaalala sa atin na walang imposible kung ako ay titino, kung ako ay matututong makinig muna bago magsalita. Opo, ikaw po yun. Hindi na tayo magtuturo na, bakit siya kasi? Kaya ako nagkaganto, kaya ako sinabi kasi siya eh. Hindi po. Tayo yon. Okay? So, sa mga awit, pag sinabing walang imposible sa ating Diyos, ang kadugtong lagi doon ay tungkol sa blessing. Walang imposible sa ating Diyos na pagpapalain tayo. Pero pagpapala kasama ay ang peace of mind.
Kasama sa blessing ay ang mahinahon at maayos na tahanan. Kasama sa pagpapala ay yung pagbabago natin na araw-araw natin ginugol from glory to glory. Kaya sa ating pag-observe, hindi lang ito basta buwan na wika, yung pag-observe natin, hindi lang ito okasyon dahil October, ay, hindi nag-react. August po. Di ba? Kung nakikilig, di ba? Kasi natulala na. Sa August, na buwan na August, maalala natin na yung wika na to ay nandun tayo sa loob ng wika ngayon. Ikaw yon, tayo yon. Tayo po tayong lahat. So sa iyong natatayuan, hingin natin kay Lord yung yung wisdom talaga, na Lord, wala naman talaga imposible sa'yo. Kung talagang gugustuhin ko lang, pero kung yung gusto ko lang at hindi kami magpapasakop sa'yo, hindi namin kakayanin to. Kaya sabi din natin sa ating panalangin, sige, pray with your lips, with your tongue, yung ikaw, kahit ikaw lang nakakarinig. Ano yung mga gusto mong ihingi ng tawad kay Lord? Ano yung gusto mong mabago sa atin ni Lord? Nakakapalakit ba tayo sa salita? Magkakaroon ba tayo ng pagkakataon kung saan talagang hindi na natin mapigil ang ating mga sarili, ang ating mga dila? Inanayaan natin bawat isa. Sige, you pray. Kasi personal to eh. It's a personal thing. Kaya sabi, diba, ikaw, diba? It's a personal thing. Hindi natin pwedeng sisihin ang anak natin, bakit tayo nagalit sa kanya. Ang apo natin, hindi natin pwedeng sisihin. Ikaw ang may control ng dila mo. Ikaw yan, sa'yo yan. So you pray. You ask the Lord. Hindi natin to kaya. Sige, Lord. Just pray on your own. Personal ang pagbabago. Personal yung paghingi kay Lord ng miracle. Yung imposible sa atin kay Lord, posible. Pero with the Holy Spirit, with the guidance of the Holy Spirit, sa tulong ng ating Diyos, kaya natin to. Dahil hindi natin to kaya sa sarili natin lakas, sarili natin idea. Bago tayo, bakit ang daming quiet na moments? Dahil pag tayo nanalangin, tapos natin mag-pray, hayaan natin ang banal na spirito mangusap sa atin. Tayo naman yung makikinig. So let's make this moment to listen to the Lord doon sa mga ipinanalangin mo. Narinig tayo, mensahe ng Diyos sa atin. Do not harden our hearts. We respond. And as we respond, we have this heart. Magkaroon tayo nitong puso na may pagpapakumbaba at may kagalakan. Dahil kung gusto lang natin magbago dahil, sinabi lang ni Ate Lord, ni Ate Lynn suggestion lang siya eh. Pero pag meron tayong kagalakan, kung meron tayong joy as we receive the words from the Lord and yung instruction niya, paalala, reminder,
kakaroon tayo ng dependent sa Kanya, ng pagsunod sa Kanya, andun yung joy, andun yung lubos-lubos na kagalakan ng bawat isa sa atin. Sige, palakpakan natin si Lord. Lord, salamat po! Dahil araw-araw niyo po kaming binabago and araw-araw, Lord God, ay meron kang tinuturo sa amin. Kaya talagang pangahawakan namin na hindi imposibleng mabago ang aming mga dila. Okay? Yung blessing na to, kasama po ito sa aming pagkatao na binabago mo. It's a blessing na kami ay mayroong pagbabago para sa iyong kalwalhatian. Yes, Lord. Hallelujah. Imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin lahat.
namin, mas kilala mo kami kaysa sa sarili namin. Kaya Lord, we just surrender to you everything. We thank you, Lord, dahil about isa ay narito. Sige, sabihin mo sa kapatid mo, bless ako, nandito ka. Bless ako, nandito ka. At magkita-kita tayo ulit next Sunday. Sa Wednesday naman ay ang ating prayer meeting. And we thank you, Lord, sa bawat isa sa inyo mga panalangin, oras-oras. Amen. Praise God. In Jesus' name, amen. Lord, hallelujah. Sinong nakatanggap na ng pagpapala? Ayun. Lahat po ay posible. Wala pong imposible sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord, sa kagalakan. Thank you po sa mensahe mo ngayon, Panginoon. Tunay, O Diyos, na pag ibinigay namin lahat sa iyo, O God, ibubuhos mo lahat ng pagpapala, O God. Kaya, Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Lord, na tunay, O Diyos, ikaw lang ang magbabago sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan, bago tayo mag-uwian, maki-birthday po tayo. Yes, Lord. Sa September 3, si Ate Leslie. Sa September 5, si Adrian. Sa August 6, si Angel. Ayan, hallelujah. Pag-pray po natin sila. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa patuloy na pagmamahal mo sa kanila, O God. Lord, tunay, O Diyos, na may taon kang isang taon, O Diyos, na idinagdag sa kanilang buhay. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo po silang samahan, Lord, sa kanilang